Dumating na kami dito sa Los Angeles. Kaya lang hindi man ako masyado naengganyo dahil kung saan ang port namin ay hindi man pala doon na karapat-dapat. Dapat pala nung planong una ay doon sa Long Beach. Kaya lang napunta kami dito sa Port San Pedro. Na-surprise ako dahil grabe, hindi mo maano talaga dahil ang paligid ay puro container. Hindi ka makalakad dahil wala namang mga um, restaurant o mga shop nang dahil ang laki-laki ng port nila. Tapos kailangan mo magkuha ng taxi kung gusto mo pumunta ng sentro. Ang taxi ay super mahal. Buti na lang, nag-excursion kami, nag-book kami na mag-tour sa Beverly Hills at Santa Monica. Ang Beverly Hills, hindi ko naman siya masyadong nagustuhan ng dahil ay yung mga lahat ng mga luxury shop ay nandoon. Pero in-enjoy ko na lang ng dahil nakita ko na rin lang naman kasi gustong-gusto ko yung pelikulang ginawa nila na Pretty Woman. So nakita ko talaga kung saan nila ginawa, kung anong bahay na ginawa nila, at nakita ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng Beverly Hills kasi noon sa pelikula lang maririnig ko or makikita ko. Pero at least ngayon napuntahan ko talaga ang Beverly Hills. Lahat, guys, makita mo lahat ng ay dito pala nakita namin yung Hollywood na karatula. Pero medyo malayo siya. Pagdating namin dyan, guys, naglakad pa kami papunta doon sa mga luxury at mga pangalan ng mga product na pinuntahan namin ng mga tindahan. So lahat talaga andoon na. Pero hindi kaya ng bulsa dahil super kamahal. Kung may pera ka siguro, kahit gaano ka kayaman siguro, magtipid ka naman. Dahil grabe, ngayon lang ako nakakita na isang street, dyan park yan nila, guys, bago makarating doon sa Beverly Hills. Beverly Hills na yan, pero bago makarating doon sa mga shop nila. Ang mga shop nila, guys, ang haba ng street na puro talaga yung mga pangalan ng mga product noon na kahit anong mga mahalin na mga luxury na na bag, perfume, kung ano-ano pa. Diyan ang Beverly Hills na sinulat. Happy naman ako talaga, guys, pero hindi talaga as in. Dahil hindi siguro para sa akin talaga ang Los Angeles. Kung para sa akin, kasi normally nga ay dadaan kami ng San Francisco. Kaya lang nagbago yung ruta namin dahil nga yung hindi kami makadaan ng Oman dahil may problema nga. So na-cancel din ang San Francisco kaya natuloy kami dito sa Los Angeles. Kung para sa akin, mas gusto ko pa ang San Francisco dahil malakad mo ang Golden Gate galing ng pier. Pero okay na lang dahil
napagkasikat naman ng Los Angeles kasi. So, happy ako nakarating din ako. Pero kung i-compare mo ang San Francisco at San Diego, pipiliin ko yung dalawa kaysa dito. Dahil ang hirap nilang lakarin. Kung doon ka maka-anchor sa Port San Pedro, ang hirap doon. Kaya hindi na lang kami lumabas after ng tour namin. Pero sa totoo lang guys, dumaan kami ng Santa Monica sa Los Angeles din yan. Ang ganda ng Santa Monica. Dahil ang luma-luma ng mga building nila, yung mga bahay nila na puro kahoy, ang dami nilang attraction. Tapos ang lawak-lawak ng kanilang beach. Maganda yung beach nila. Kaya lang dito pala siguro sa Amerika, iba yung beach nila, guys. Walang ka-cottage, walang kapasilungan talaga. Kaya hindi ako masyado na inganyo dito sa Los Angeles. Siguro sa iba, okay. Kung maluho ka, okay talaga siya, guys. Maganda naman siya tingnan. Pero nung pagpunta namin dyan sa mga shop nila, hindi pa naman kasi open kasi maaga yung excursion namin. Mga 9:30 pa yung open nila sa mga shop nila. So mga 8:30 kami dumating dyan. Kaya wala pa masyadong mga tao, wala pa masyadong mga sasakyan. Kung makikita nyo, ito na yung street na puro shop lang dyan. So, kung makikita nyo, puro talaga yan, may mga pangalan lang ang mga tindahan dyan. Parang walang nakatira talaga, puro shop siya, no? Ang tahimik-tahimik pa dyan, wala masyadong traffic. Kaya nakita namin talaga lahat ang dapat makita. Ang linis-linis, guys. Yan lang ang number 1 na gustuhan ko talaga. Ang linis-linis talaga nila. So, yan ang mga kasama namin sa tour. Dahil isang bus talaga kami. Tapos, wala naman kaming nabili dyan kasi hindi naman kaya sa bulsa talaga. Ang ganda ng mga building, pangyamanin talaga. Tapos, ito yung may Chinese pa sila decoration dyan. Papunta kami dyan sa yung makita mo yung building dyan na ginawa yung pelikula na Pretty Woman. Kung maalala nyo yung Pretty Woman, guys, na gustong-gusto ko kahit ilang beses ko yung makita. Hindi ako nagsasawa. Dahil paborito ko yung artista na dito, guys, ginawa sa building na to, ginawa ang Pretty Woman na pelikula. Ang gumanap doon ay si Julia Roberts, my favorite na Hollywood star. Dito sa Los Angeles, guys, dito naman talaga ang Hollywood. At least narating ko talaga dito kung saan talaga na lagi na lang man noon naririnig ko na nananalo ng mga Hollywood. Yan ang Pretty Woman na building, guys. Diyan ginawa. So, kung maalala nyo yun, kung nakita nyo yun, ang Pretty Woman na film na si Julia Roberts. Diba ang ganda? Tapos yung street nila, guys,
napakaganda ng mga dekorasyon dahil may nakatanim pa ng mga bulaklak dyan sa taas. Tapos, ang daming mga upuan, pwede ka mag-relax. Yung mga tao naman, tinitingnan lang naman ang mga shop. Of course, ma-surprise ka dahil ang mga presyo guys, hindi kaya ng bulsa natin. Dahil hindi naman tayo yamanin, kaya i-enjoy na lang natin ang ating araw. Ang maganda lang naman dahil marami naman in-explain ng tour guide namin kung ano talaga siya. Dito nagsha-shopping ang mga mayaman or mga Hollywood star. Of course, dahil may pera naman talaga sila eh. Maganda naman talaga siya guys. Dahil left and right ang mga shop na makikita mo talaga na masasabi mo ito pala talaga ang totoong mga yamanin na mga bagay na hindi mo kayang ay wag na lang tayo mangarap na makabili dyan. Simple lang tayo. Dahil easy life, simple life, mas happy ka. So, dyan, pabalik na kami dyan sa the same way, pero dadaan kami ng Santa Monica. Ang Santa Monica ay napagka-famous na beach dahil maraming talaga dyan, nag-swimming. Ang hirap lang naman kasi sa kanila dito guys, kahit saan ka magpunta, walang cottage. Siguro dahil nga malakas yung hangin at saka yung dagat naman malakas talaga ang current niya. Karamihan naman talaga nagso-surfing dahil yung alon, malalaki ang alon talaga. So, naglakad kami dyan ng mga yan na dyan, karito na yan, kung ano yan. Guys, naghahatid yan ng online order na pagkain. Kung mag-order kayo, hindi na tao ang nagdi-deliver. Robot na guys ang nagdi-deliver ng order mo sa opisina o sa bahay. Makikita mo talaga na soon parang robot na lang ata ang kikilos, hindi na tao. Na-surprise ako dyan nang dahil on the way, ayan, nakikita nyo yan? Robot yan guys. Meron sigurong nag-order, ihahatid na yan kung saan. Nakakatawa dahil alam nila kung saan nila i-deliver. Na-surprise talaga ako dyan. Dahil ngayon pa ako nakakita ng robot. Marunong sila mag-cross ng street. Naghihintay din sila kung walang traffic. Diba? Amazing world. Talaga. Nakakatawa siya guys. So, pabalik na kami dyan. Medyo traffic na ng konti dahil tanghali na siguro. Mga mga 11. So, tanghali na. Pabalik kami kasi dadaan kami ng Santa Monica. Ang Santa Monica guys, ang lawak niya, ang haba ng beach, marami kang makikita na mga activity. Meron din silang doon yung mga skateboard na ewan ko kung ano ang tawag doon. Karamihan din doon ay nag-skateboard din sila.
Nung pumunta naman kami dyan sa Santa Monica, wala naman masyadong nagsiswimming. Ay, andyan pa rin ang ang robot. Ha. Wala naman masyadong nagsiswimming dahil nga ay sa sobrang namang taas ng alon, kaya pasyal-pasyal na lang kami dyan. Tinignan namin ang mga bahay nila, ay lumang-luma naman. Karamihan talaga dito sa USA, guys, ay ang bahay nila ay puro halos kahoy, dahil mas maganda nga ang kahoy kung may lindol darating, dahil hindi siya agad nasisira. At marami rin silang mga anahaw dito na gaya ng Pilipinas na mga halaman. So, ganito na yung beach nila, guys. Magko-cross ka dyan ng street. Ganito na yung mga tanawin niya. Ang lawak-lawak, hindi mo naman mapasyal ang buong-buo niyan. Meron dyan ng Ferris wheel, yung parang siya, park. Maganda naman. Mga old building yan. Hindi ko lang masabi kung mga ilang taon na talaga yan. Basta mga old building siya. Maganda pa rin siya tingnan dahil marunong naman sila mag-ingat sa mga Tapos may mga restaurant sila dyan na pwede kang kumain. Pero hindi naman kami kumain dyan dahil nga 30 minutes lang yung oras binigay sa amin. Yung tulay nila, guys, ang tagal-tagal na yan. Kahoy din yan ang tulay nila. Hindi naman agad-agad nasisira dahil nga iniingatan talaga nila. So, nag-ikot-ikot kami dyan. Kung makikita nyo yung bahay, di ba puro lang siya halos kahoy. Maganda siya. Kaya nag-enjoy talaga kami dyan. Ang daming turista dyan. Tapos, meron yung kung naalala nyo, yung film na Buba, dyan talaga ginawa din nila sa Santa Monica. Ang Route 66, guys, ay yan ang pinaka-famous sa Amerika nung lumang street nila, yung kalsada nila. Ang haba-haba niyan, kaya tinawag nila ng Route 66. Dumami na yung mga turista, guys, dahil ilang bus ata kami. Of course, ang dami naman talaga namin dahil mga 3,000 nga kami sa isang cruise ship namin. So, marami talagang bus. Kaya marami-rami ng mga tao dyan. Iba-iba naman kasing ruta ang mga tour. Pag nakita nyo yung alon yan, malaki ang alon dyan. Kung nakita nyo rin yung beach na yan, diba? Super lawak siya. Pero walang shadow. Wala talaga. Kasi wala naman kasi kahit isang cottage. Paano ba yan? Oo. Ang hirap magdala ka ng sarili mong payong. Lahat. Di ko maintindihan, guys, kung bakit ganyan. Sinasadya talaga siguro nila yan na hindi lagyan ng cottage dahil siguro sa malakas na hangin masisira lang din siguro, kaya ganon. Pero ang linis-linis, guys, ng beach nila. Wala kang makikitang mga basura, kaya na-amaze talaga ako sa kanila. Maganda naman, guys, ang paligid nila. Ang hindi ko lang nagustuhan talaga yung fear talaga na
kung saan yung cruise ship namin, nang dahil nga hindi ka makalabas. Wala ka naman makikita doon sa pier na kung saan kami. Kaya in-enjoy ko na lang dyan sa tour namin. Marami din ang nagreklamo na hindi rin maganda talaga ang port kung saan kami naka-anchor. Pero enjoy the life, wala kang magawa. So, at least nakarating ako ng Los Angeles. Ang Los Angeles, guys, ay super lucky. Tapos, hindi ka basta-basta makarating kung saan ang gusto mo, nang dahil nga karamihan ay wala masyadong masakyan. Kung turista ka, ang hirap niyang isipin kung paano ka makaikot dahil sa sobrang laki ng Los Angeles. Ang laki talaga, guys, dahil nga yung karatulan na nakalagay na Hollywood, ang layo-layo noon. Kaya ang hirap kung wala kang sasakyan. So kung kayo talaga ang mag-tour ng Los Angeles, kailangan nyo talagang mag-rent. May nawalang sapatos, mag-rent ng car at marunong mag-drive. Kung hindi kayo mag-cruise ship, mag-arkila kayo ng sakyanan dahil marami kayong marating. Maganda naman kasi meron din silang hills dyan sa taas na makikita mo ang buong city nila. Pero kailangan mo marunong ka talaga mag-drive. Kasi kung hindi ka marunong mag-drive, magbayad ka ng driver. Ang mahal-mahal naman. Taxi nga. Galing ng port. $100 na. Ang mahal na nga niyan. Hindi naman tayo mayaman na magbayad ng taxi sa sobrang mahal. Pero enjoy. Ang ganda-ganda dyan ng nakakatawa nga yan dyan, guys, kasi meron kaming kasama na naiwan ng bus. Nako, umiyak talaga. Kaya dito, guys, kung nawala ka, pati pulis naka-inform talagang. Nakakatawa yung babae kasi naiwan siya ng bus. Mabuti na lang meron isang bus na may lugar pa, dinala na lang siya dahil alam na ng buong city na nawala siya. Nagkakatawa. At least nakarating siya ng safety sa barko. Kung malaki nga yung lugar na first time ka, guys, tapos alam mo ang hirap kung hindi ka marunong mag-English kagaya sa akin. Yan ang hirap dahil hindi ka marunong mag-explain kung mawala ka. Kaya kailangan talaga mag-ingat ka at susunod ka sa tour guide mo. Dahil kung mawala ka, hindi mo alam kung saan ka babalik. Naku, nakakapanik kay tapos wala ka pang baon na passport. Hindi ka makalipad. So, i-deliver ka kung saan. So, ito, guys, ay pabalik na kami sa barko namin. Pauwi na kami. Tapos